Ngayon po, at samahan niyo po ako na basahin, amen, ang pangako ng Diyos sa araw na ito. Ang title po nito ay ang pananampalataya sa Diyos. Gaano nga po ba kahalaga na sa isang Kristiyano ay nananampalataya siya sa Panginoon? Amen. Ating pong basahin sa Hebreo 11, verse 8. Ito po ang sabi nito. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain ipinangako sa kanya. Sumunod niya siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Amen. Down po tayo na 27. Pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto. Pakinggan po natin mabuti. Amen. Nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Amen. Salamat po sa pagbabasa sa salita ng Panginoon. Kung ating pong naintindihan, ito po yung sinasabi ng Panginoon na pinakita po rito, amen, sa mga heroes of faith, sa mga nauna po sa atin. Pinakita po dito ang lahat ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Unang-una na po dyan ang asa sa mga tumusok sa aking puso ay ang buhay ni Abraham. Ulitin ko po ang sabi niya. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Panginoon. Amen. Amen. Upang siya'y pumunta sa isang lupain pinangako sa kanya. Sumunod siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Alam niyo po nung binasa ko po sa Genesis 12 verse 1. Nung sinabi po ng Diyos, ito po yung sinabi ng Diyos para ating po maunawaan. Ang sinabi po ni Yahweh kay Abraham sa Genesis 12 verse 1, ang sabi niya, Abraham, lisanin mo ang iyong bayan. Amen. Ang tahanan ng iyong ama at ang iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Amen. Ito po yung nakita ko dito na pangako ng Panginoon sa buhay ni Abraham. Na kahit hindi pa niya alam yung pupuntahan niya, pero sumunod pa rin po siya sa Panginoon. Hello, church. Kahit hindi niya alam kung saan siya dadaan, Lord, ito pa yung pupuntahan ko. Panginoon, yung pupuntahan ko po ba magiging maganda ba yung buhay ko doon? Wala po kong nabasa na nag-question si Abraham sa Panginoon. Hindi niya nga tinanong ang Diyos, Panginoon, saan mo ba ako dadalhin? Panginoon, saan mo ba ako? Amen. Ang sabi lang po ng Panginoon, amen, sumunod ka, amen. Sumunod po si Abraham kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Minsan po na sa ating buhay, kung ating pong i-apply. Minsan sa ating buhay, meron po inuutos sa ating ng Panginoon. Anak, sundin mo to. Anak, gawin mo to. Anak, lakaran mo to. Minsan sa ating buhay, hindi mo pa alam kung ano yung dulo nun. Minsan sa bungal, parang hindi mo gusto. Minsan sa una pa lang, nahihirapan ka na, nabibigatan ka na. Pero ito po yung nakita ko dito sa buhay ni Abraham. Kahit hindi pa po yan nakita yung pangako ng Diyos, amen, kahit hindi pa po niya nararating yung sinasabi ng Panginoon, nanampalataya po siya sa Panginoon. Nanampalataya siya na yung pinalisan niya ay mas the best sa pagdadaan sa kanya ng Diyos sa buhay. Amen. Wala po itong tao dito. Yung pinagdadaan po ng Diyos, amen, alam po ng Panginoon kasi alam ko po nung nabasa ko po ito, nagkaroon po kasi ng pagdutong sa lugar ng Kanaan. At si Abraham po ay pinapunta ng Diyos sa bayan ng Ehipto. Amen. Minsan sa ating buhay, no, meron tayong mga bagay, no, nasa sitwasyon tayo na sinasabi ng Panginoon, anak, hindi ka dyan. Amen. Patuloy tayong pinakausap ng Panginoon. Mananampalataya ka sa Panginoon. Gaya po ni Abraham. Kahit hindi pa niya po nakikita yung sinasabi ng Panginoon, pero sumunod po siya sa Diyos. Ang sabi niya, di ba, pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Ibig sabihin po, ang Diyos ang bahalang mag-direct dun sa buhay na pinangarap niya para sa iyo. Amen.
may tiyan tunay, hindi po ako nagkamali. Ang sabi po roon, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa sumagi sa isip ng tao. Ang lahat ng hinihanda ng Diyos para sa lahat na umiibig sa Kanya. Amen. Hello, church! Sa ating pong buhay, alam mo, church, na sa ating pong lahat ay may kanya-kanya pong plano ang Panginoon. Sa ngayon, Lord, ang layo naman ng parang plano. Ang gulo! Ang gulo naman ito. Di ba, misa sa ating buhay, nawahayaan ng Diyos na maranasan mo yung struggle, lahat ng hirap, lahat ng pagod. Lahat yan, hahayaan ng Panginoon na maranasan mo yan. Sabi nga, no, sa buhay ng isang Kristiyano, amen, no, sa buhay ni Abraham, pero hindi mo si Abraham nasa Kanaan na siya. Amen, nilagay siya ng Diyos sa bahay ng Ehipto. Hindi po natin alam kung ano yung magiging buhay niya doon. Pero mo ang si Abraham, kahit hindi niya alam yung sasabihin niya doon, sumunod po rin po siya sa Panginoon. Bakit? Dahil sa malaking pananampalataya niya sa Panginoon, na kaya siyang samahan ng Diyos sa man po siya pumunta. At maging naman po sa ating buhay, saan man tayo dalhin ng Diyos, magtiwala ka na yung pagdadalag sa iyo ng Panginoon, hindi ka niya hahayaan mapahamak, hindi ka niya hahayaan, amen, na mawala, amen, hindi niya hahayaan. Naniniwala po tayo na yung pagdadalag sa iyo ng Panginoon ay doon sa kanyang pinangako sa iyong mga buhay, sa ating mga buhay. The best po ang hinihanda ng Diyos. Amen. Na kung si Abraham, na makita po natin, nangako siya kay Abraham. Sabi niya nga, di ba, ito'y magiging ama, amen, ng maraming, ng buong mundo na napakarami, na nakita po natin doon, yung kapangyarihan, no, na nampalataya ng mga church, no, sa ating pong buhay. Alam niyo po natin, no, na ang pananampalataya po, no, sabi niya, no, ang pananampalataya po ay katiyakan na mangyayari yung mga bagay na ating inaasahan. Amen. Kapag nanalangin ka sa Panginoon, huwag kang magdam. Amen. Na minsan na nag-pray ka sa Panginoon, Lord, no, pinanalangin mo yung pamilya mo, pinanalangin mo yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung pag-aaral mo. After mo manalangin, ang problema ka na naman. Nandun ba yung pananampalataya? Ang gusto po ng Panginoon, kapag iniwan mo kapag nanalangin mo sa Panginoon, iniwan mo sa Panginoon lahat ng bagay, ang gagawin mo lang, sumunod ka sa Panginoon. At siya ang bahala, umalala sa lahat ng bagay na inaalala mo. Amen. Amen. Siya ang bahala. No, sa ating buhay, makikita po natin ang buhay dito ni Abraham na nangusap sa akin, ang galing, no, na kahit hindi niya alam yung pupuntahan niya, kahit hindi pa nga niya nakikita na ano yung magiging buhay niya sa Ehipto. Pero alam naman po natin, church, no, bilang isang Kristiyano, na ang ating buhay hindi laging komportable. Amen. Magtaka ka ba yung buhay mo, komportable lang. Eh, baka best friend na kami sa tanas. Amen. Ay, baka turuan mo na kayo ni ano. Ang buhay mo ng pagiging Kristiyano ay hindi lagi masaya. Ang buhay ng Kristiyano, amen, hindi laging komportable. Pero ito po ang maganda, no, sa ating pagiging Kristiyano, kahit dumaranas tayo ng problema, ng bigat, ng anumang suliranin ng ating buhay, lahat ng yan ay napagtatagumpayan po natin, nagagawa pa rin po natin na maging masaya dahil po sa dakilang Diyos na nagbibigay ng kasayahan sa ating mga buhay. Amen. Amen. Masaya ka pa rin din kami katabi mo. Maraming problema yun, pero nakangiti. Amen. O, di ba? Nakangiti siya. Tignan mo, ayan po yung pagiging Kristiyano, yung naglilingkod ka sa Panginoon. Amen, sumusunod ka sa Panginoon, na kahit pakiramdam mo, amen, dala-dala mo yung mundo. Pakiramdam mo, lahat na binagsak sa'yo. Amen. Pero salamat sa dakilang Diyos na buhay, na patuloy po na sumasama at gumagabay sa ating mga buhay. Amen, na yun lang po ang sinasabi ng Panginoon, yung pananampalataya po natin, no, ating pong tularan si Abraham, naniniwala po tayo na mayroon pong maganda ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Ito lang po ito, na huwag natin questionin ang Panginoon, na kapag sinabi niya, anak, sumunod ka, magtiwala ka. Amen. Na minsan, no, sa ating buhay, kung bakit hindi mo natin maranasan yung mga pangako ng Diyos, punong-puno ka kasi amen, ng pag-aalinlangan. Punong-puno ka kasi ng gawin ang belief. Puro ka na lang, amen, baka ganito, baka ganyan. Lord, ayoko dyan. Baka hindi yan yung plano mo. Hello! Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Amen. Ang sabi niya, di ba, Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plans to prosper
buhay mo at meron siyang dakilang plano na para sa iyo at para sa akin. Amen. Magtiwala ka sa ngayon, sitwasyon mo hindi maganda. Ngayon lang yan, kapatid. Kung yung ngayon yung buhay mo, ang gulo-gulo. Amen. Darating ang panahon, lahat ng bagay na ginulo na ni Satanas ay aayusin ng Panginoon. Lahat ng bagay na sinira na Satanas ay pupuin ng Panginoon. Amen. Amen. Sa ating mga buhay. Salamat po sa Panginoon na patuloy na ating nararanasan. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Amen. Huwag mong questionin ang Diyos sa bagay na ginagawa niya sa buhay mo. Amen. Huwag kang tanong ng tanong, Lord, ano ba naman itong buhay na ito? Lord, puro ka nalang reklamo, wala nang narinig sa'yo. Amen. Huwag mong questionin ang Diyos sa mga bagay na kaya nang gawin sa buhay mo. Amen. Huwag mong questionin ang Panginoon sa mga dakilang sa mga bagay na gagawin niya sa buhay mo. Hello, church! Naniniwala po tayo sa ating bawat isa na mayroong pong dakilang bagay na inihanda ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Ang kailangan mo na manampalataya at magtiwala sa Panginoon. Amen? Alam po natin, walang bagay na mahirap sa Panginoon. Amen. Walang imposible sa Diyos. Kahit yung pamilya mo, nakita mo puro na lang kaguluhan. Amen. Naniniwala tayo na kaya ayusin ng Diyos yan. Yung pag-aaral ko, ganyan. Walang imposible sa Diyos. Yung trabaho ko, ganyan. Magulo pa rin, hindi mo maintindihan. Walang imposible sa Diyos. Kaya ka nang i-promote na hindi nga pala hindi ka magtatrabaho, kundi bibigyan ka ng Diyos ng ikabubuhay na hindi na patuloy kang pagpapalain ng Panginoon. Amen. Sa buhay po natin ngayon, hindi lamang po yan napakadami mag-isa buhay ni Moises. Yung pananampalataya mo, church, yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Nakakakalaga. Sa buhay rin ni Moises, alam po natin na siya, yun ang pananampalataya rin po, ang nagbudyok sa kanya upang lisanin ang bayang Ehipto. Amen. At pagdagi sa bayang Israel, alam naman po natin, nung sila po'y tumawid sa dagat na ulang, nung sila po'y hinahabol ng mga Egyptio, alam po natin, kaliwat kanan. Amen. Kapag tumingin ko sa likod, ang bayang Israel noon, kung pagtitingin po sila sa likod nandoon, tumatakbo yung mga kabayo na humahabol sa kanila. At kapag tumingin naman sila, makikita nila na po, disyerto. Pag tumingin sila dito, merong dagat, malulunod sila. Hello, share sa ating buhay. Amen. Kung minsan, minsan wala ka nang mapuntahan. Minsan di mo alam sa kadadaan. Wala ka na palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Minsan sa ating buhay, hindi mo alam sa kapupunta. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Pero ang Diyos, handa siyang gumawa ng daan para sa iyo at para sa akin. Amen. Wala kang makita ang liwan kaliwa kanan. Subukan mong tumingala. Ang Diyos naghihintay lang na manalangin ka. Tumawag ka sa Panginoon. Tumingan ka sa likod. Ay, puro Ehipto. Dito, ay, disyerto. Ay, disyerto. Ay, dagat. Dulot ako dyan. Tumingala ka sa Panginoon. Nandun siya nakikinig ng panalangin mo. Panalangin, may pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos sa buhay. Amen. Wala kang makita. Kaliwat kanan, likod, harap. Tumingala ka. Mayroong Diyos. Amen. Na nakikinig. Amen. Sa dalangin mo. Basta yung panalangin mo, may pananampalataya at pagtitiwala na yung mga bagay na hindi mo pa nakikita, yung mga bagay na alam mo na imposible, ang lahat ng bagay na imposible ay kayang gawin ng Diyos sa posible. Amen. Amen. Lahat ng bagay na mahirap ay kayang gawin ng Diyos sa madali. Amen. Magtiwala naman tayo sa Panginoon. Manampalataya lamang po tayo sa Panginoon. Huwag mong maliitin yung bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ang pananampalataya po, amen, ang ating patuloy na panghawakan upang maranasan po natin yung mga pangako ng Diyos na kapag sinabi ng Diyos, anak, pagdating ng panahon, pasasaganahin kita, maniwala ka. Anak, alam mo, pagtatagumpahin kita, palalakasin kita, tutulungan kita, magagalingin kita. Manampalataya ka lamang. At lahat ng mga bagay na sinampalatayanan mo sa Panginoon, darating ang panahon, lahat ng pinanalangin mo, itutuloy ng Diyos na buhay. Amen. Malakas ko na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Po, sa may oras na dalangin po na patuloy ang ating panghawakan po ang pangako ng Panginoon. Amen. Ito talaga, nasa tuwing ng ihina po tayo,
na kapag naririnig mo no, sa aking pagbabasa ng salita ng Diyos, amen, na ninulat niya ako sa mga kanyang mga pangako. Ito lang din po yung naging lakas ko sa tuwing ako nanghihina. Amen. Ito yung lagi kong, alam mo sa pag-aaral ng pangako ng Panginoon, amen, doon mo nararamdaman na merong Diyos pala na nangangako sa iyo. Merong Diyos pala, amen, na nagpaplano ng buhay mo. Hindi ikaw yung magpaplano ng buhay mo. Hayaan mo ang Diyos ang magplano sa buhay mo. Amen. At naniniwala tayo na mayroong dakilang bagay, the best, lagi natin sinasabi na yung plano po natin ay mas the best sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Yun lamang po sa maikling oras po patuloy ko pong ibibigay sa susunod na tatayo. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po nila ng Michael.